Pinalitan nila ang kandado. Ang sariling kandado ng bahay ni tatay. Wala pa man lang 1 linggo mula nang ilibing siya, at heto, nakatayo ako sa harap ng gate, hindi makapasok. Ngisi ang sumalubong sa akin. Isang mapanuyang ngisi mula kina Aling Nena, Marco at Liza. Wala ka ng karapatan dito, Clara, ani Marco, ang boses niya ay punong-puno ng pagmamay-ari. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang sariling bahay ng tatay ko, na pinaglakhan ko, ay ipinagkakait na sa akin ng sarili kong pamilya. Hindi ito matatapos dito. Hindi ko hahayaang manalo sila. Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera sa syudad, madalas akong mapuri sa aking itsura, mahaba at makintab na buhok, matangos na ilong, at mapupungay na mata. May magandang trabaho ako sa isang kilalang kumpanya, at nakatira sa sarili kong kondo sa Makati. Ang lahat ng ito ay bunga ng pagsisikap ko, at higit sa lahat, ang paggabay ng aking ama, si Tatay Ben siya ang aking pader, ang aking gabay, ang nag-iisang tumayong magulang matapos pumanaw ni nanay nang ako'y bata pa. Ang aming bahay sa probinsya, na itinayo ni tatay sa sarili niyang mga kamay, ay hindi lang isang simpleng bahay, ito ang sentro ng aming mundo. Dito nabuo ang pinakamamahal kong alaala, mula sa unang hakbang ko sa bakuran, hanggang sa pagtuturo niya sa akin kung paano magbasa sa kanyang paboritong silya sa sala. Ang bahay na iyon ay sumisimbolo sa aming pagmamahalan, sa aming kasaysayan. Kahit nag-asawa muli si tatay pagkalipas ng ilang taon kay Aling Nena, at nagkaroon sila ng 2 anak, sina Marco at Liza, pinilit kong tanggapin sila sa aking puso. Ibinigay ko ang aking buong pagsuporta kay tatay sa kanyang pagtanda. Mahalaga sa akin ang kanyang kaligayahan, kaya tinanggap ko si Aling Nena at ang kanyang mga anak bilang bahagi ng aming pamilya. Tuwing umuuwi ako, sinisiguro kong may pasalubong ako para sa lahat, lalo na sa kanila. Ipinakita ko ang pagmamahal at paggalang, sa paniniwalang iyon ang tama. Pero sa kabila ng lahat ng pinilit kong pagtanggap, isang kakaibang anino ang dahan-dahang lumitaw. Ang bahay na ito, na pinuno ng pagmamahal at pag-asa, ay malapit nang maging saksi sa isang kasaysayan ng kasakiman at pagtataksil. Ang simula ng lahat ay ang unti-unting paghina ng kalusugan ni tatay. Ang dating masigla at aktibo ay madali nang mapagod. Ang kanyang boses ay tila ng hina at ang mga lakad niya ay bumabagal. Sa simula, si Aling Nena, ang pangalawang asawa ni tatay, ay mukhang maalaga. Siya, na mas bata ng halos 10 taon kay tatay, ay laging nakangiti at tila nag-aalala. Ang kanyang mga anak, sina Marco at Liza, ay nagpakita rin ng galang sa akin, laging Ate Clara ang tawag, na may paimbabaw na tamis sa bawat salita. Ngunit habang lumalala ang karamdaman ni tatay, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanilang kilos. May kakaiba na sa kanilang mga ngiti, tila may itinatago. Isang hapon, habang nagdadala ako ng gamot para kay tatay, nakita ko si Aling Nena na naghahalungkat sa lumang aparador sa silid ni tatay. Doon nakatago ang kanyang mga mahahalagang papeles, kasama ang titulo ng lupa at bahay. Nang makita niya ako, bigla siyang natigilan at dali-dali niyang isinara ang aparador. Nagkunwari siyang inaayos lang ang mga lumang damit. Ay, Clara, anak, nandyan ka pala, pilit ang ngiti niya, pero nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Inaayos ko lang ang mga gamit ni tatay mo para hindi kalat. Hindi ko masyadong pinansin noon, inisip kong baka nag-aalala lang siya. Ngunit may bumalong na katanungan sa aking isip. Bakit biglaan? Bakit parang natataranta siya? Sa isa pang pagkakataon, habang umiinom kami ng kape ni tatay sa veranda, narinig ko si Marco at Liza na nagbubulungan sa kusina. Paano kaya sa oras na? At pagkatapos ay huminto sila nang maramdaman nilang naroon ako. Nagkunwari silang naglalaro ng cellphone, ang mga mata nila ay nagkikislapan. Ang mga bulong na iyon ay nagdulot ng kurot sa aking puso. Hindi ko maintindihan ang kanilang usapan, ngunit isang malabong anino ng pagdududa ang nagsimulang gumapang sa aking isip. Ang simula ng kaguluhan ay hindi dumating ng may ingay, kundi sa mga tahimik na bulungan at panginginig ng mga kamay. Hindi nagtagal, kinailangan ng isugod si tatay sa ospital. Habang nasa kritikal siyang kalagayan, doon ko mas napansin ang tunay na ugali ng pangalawang pamilya niya. Naging halata ang kanilang pagbabago. Nagtataka ako kung bakit parang nililimitahan nila ang oras ko sa piling ni tatay.
Sa tuwing dadalaw ako, laging may dahilan si Aling Nena para paalisin ako. Minsan, kailangan daw ni tatay ng pahinga. Minsan naman, may darating daw na bisita. Ngunit napansin ko na kapag ako ang naroon, mas madalas natulog si tatay, o kung gising man, parang wala siyang gana. Subalit, kapag wala ako, ayon sa kanila, mas gising at nakakausap pa raw nila si tatay. Para akong pinaghihinalaan, o mas masahol pa, para akong inilalayo sa aking ama. Isang araw, narinig ko si Aling Nena na may kausap sa telepono. Kailangan na nating tapusin ang lahat. Lalo na yung tungkol sa lupa. Ayokong magkaroon ng problema pagdating ng panahon. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking isip. Lupa. Ano ang ibig niyang sabihin? Nang pumasok ako sa silid, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Ah, Clara, umiti siya ng pilit. Kaibigan lang. Nagkukwentuhan lang tungkol sa mga gawain sa kapitbahay. Ang bilis ng kanyang pagpapaliwanag ay nagpataas ng aking kilay. Nagtataka ako sa kanyang pag-ugali. May pagkakataon din na nagdala ako ng paboritong ulam ni tatay, ang sinigang na baboy na luto ni mama noon. Alam kong makakatulong iyon sa kanyang gana. Ngunit pagdating ko sa kwarto niya, nandoon na si Liza, pinapakain si tatay ng lugaw. Ay, Ate Clara, Anya, ang boses niya ay may bahid ng pagkasuya. Bawal pa kay tatay ang ganyan. Niresetahan siya ng lugaw lang. Mahirap na. Pero nakita ko ang pagliwanag ng mata ni tatay nang makita niya ang sinigang. Hindi ako pinayagan ni Liza, kahit pinilit kong magpaliwanag na may sabaw lang at malambot ang baboy. Naramdaman kong para akong pinalalayo sa aking ama, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal na paraan. May kung anong naninikip sa aking dibdib. Ang pakiramdam na may itinatago sila sa akin ay lumalaki araw-araw. Nagulantang ang tahimik kong mundo sa pagdududa. Dumating ang pinakamasakit na araw, pumanaw si tatay. Ang sakit ng pagkawala niya ay halos sumira sa akin. Sa gitna ng aking matinding pagluluksa, mas naging hayag ang tunay na kulay ng pangalawang pamilya niya. Habang abala ako sa pag-aasikaso ng burol at libing, ramdam ko ang kanilang pagtingin, may halong pagdududa at paghatol. Parang ako pa ang masama, ang may kasalanan. Ni hindi pa nga natatapos ang burol, naririnig ko na ang kanilang mga bulungan. Ang bahay na lang ang meron tayo, ang narinig kong sabi ni Marco kay Aling Nena, ang boses niya ay puno ng kasakiman. Kailangan nating siguruhin na hindi iyan mapupunta sa kanya. Para akong sinasaksak ng libo-libong karayom. Ang sakit ay doble, ang pagkawala ni tatay at ang pagtataksil ng mga taong itinuring kong pamilya. Isang araw pagkatapos ng libing, habang sinisikap kong ayusin ang mga naiwang gamit ni tatay sa bahay, bigla akong nilapitan ni Aling Nena. Ang mukha niya ay seryoso, walang emosyon, parang bato. Clara, Anya, ang boses niya ay matigas at malamig. Alam kong mahirap ito para sa iyo, pero kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon ng bahay. Wala ka ng karapatan dito. Nagulantang ako. Anong sitwasyon, Aling Nena? Ito ang bahay ni tatay, ang bahay na pinaglakhan ko. Umisi siya, isang ngising puno ng panlilibak. Sa amin na ito. Ang pagmamay-ari ng bahay ay nasa pangalan ko na ngayon. Galing mismo kay Ben bago siya pumanaw. May papeles kami. Kaya pakiusap, lumabas ka na. Hindi ka na welcome dito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang laging nakangiting Aling Nena ay naging isang estranghera, ang mga mata niya ay puno ng pagmamay-ari at kasakiman. Sinubukan kong magpaliwanag, magmakaawa, ngunit bingi sila. Narinig ko pa ang mga bulungan ng mga kapitbahay na pinagsasabihan nilang ako raw ay matakaw at gusto lang agawin ang bahay sa kanila. Ang mga salitita nila ay bumalik sa akin na parang talim. Matakaw, mapagsamantala, walang modo. Pilit nila akong itinulak palabas ng bahay. Lumaban ako, syempre. Ito ang bahay ni tatay. Ang aking pinagtangisan, ang aking tahanan. Ngunit dalawa sila, si Marco at si Liza, kasama si Aling Nena. Malakas sila at desidido. Umalis ka na, Clara. Wala kang karapatan dito. Sigaw ni Liza habang hinaharangan ni Marco ang pintuan. Ito na ang sukdulan ng lahat. Hindi ko akalain na aabot sa puntong ganito. Ang aking sariling pamilya ay itinutulak ako papalabas sa bahay na bumuo sa akin. Puno ng galit at sakit, umalis ako, ngunit hindi ko dinala ang pagkatalo.
Dinala ko ang matinding pagnanais na ipaglaban ang karapatan ko, ang karapatan ni tatay. At ang kapangyarihan ng katarungan. Habang bumalik ako sa aking kondo, halos maguluhan ang isip ko. Paano nila nagawa iyon? Anong papeles ang sinasabi ni Aling Nena? Hindi ko matanggap ang lahat. Napaupo ako sa sofa, ang mga mata ko ay lumuluha, ngunit ang utak ko ay nagtatrabaho ng mabilis, naghahanap ng kasagutan. Sinubukan kong alalahanin ang bawat sandali kasama si tatay bago siya nawala. At doon, bigla itong tumama sa akin. Isang pag-uusap na matagal ko nang itinago sa pinakamalalim na bahagi ng aking isip, isang pangako na itinago ko ng buong pag-ingat. Ilang buwan bago siya pumanaw, nag-usap kami ni tatay ng matagal. Galing siya sa doktor at mukhang mailungkot sa kanyang mukha. Anak, Anya, may sasabihin ako sa iyo at kailangan mong tandaan ito ng mabuti. Sa ngayon, ito'y mananatiling sikreto sa pagitan lang nating dalawa. Hindi ko gusto na may ibang makaalam hanggat hindi pa tamang panahon. Ikinuwento niya sa akin na nag-aalala siya sa magiging kinabukasan ko at ng bahay pagkatapos niya. Aminado siyang alam niyang may matinding pagnanais ang pangalawa niyang pamilya sa kanyang ari-arian, lalo na ang bahay. Nakikita ko ang mga tingin nila sa akin, anak. Alam kong may balak sila. Hindi ko hahayaan na mawala sa iyo ang bahay na pinaghirapan ko. At pagkatapos, ang mga salita na nagpabago sa lahat, kaya anak, gumawa ako ng paraan. Binago ko ang titulo ng bahay. Ngayon, ang pangalan mo na ang nakalagay sa titulo, bilang nag-iisang may-ari. Ayoko kasing mangyari na mawalan ka ng kalinga at seguridad pagdating ng panahon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang sinabi noon. Hindi ko maintindihan bakit niya iyon ginawa, lalo na't buhay pa siya. Ngayon, malinaw na ang lahat. Nag-alala siya sa kasakiman ng kanyang pangalawang asawa at mga anak. Pinayuhan niya akong itago iyon at huwag ipaalam kanino man. Kapag dumating ang panahon na kailangan mong ipaglaban ang bahay, at kung tangkain nilang agawin ito sa iyo, ipakita mo lang ang titulo na ito, Anya, habang inilalagay ang isang nakabalot na sobre sa aking kamay. Alam kong gagamitin mo ito sa tamang paraan para sa katarungan. Napakaswerte ko na pinakinggan ko siya. Agad akong bumangon at hinanap ang sobre na iyon. Nakatago ito sa isang lumang kahon sa ilalim ng aking kama, ang kahon kung saan ko itinatago ang mga pinakamahalagang alaala namin ni nanay at iba pang lihim ni tatay. At doon nga, nakita ko ang titulo ng bahay, malinaw na nakasulat ang aking pangalan. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang bawat salita. Ito ang alas ko. Ito ang sandata ko. Hindi na ako isang talunan. Ngayon, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Agad kong tinawagan ang aking abogado, si Atty. Reyes. Kailangan kong planuhin ito ng maayos. Ito ang simula ng aking pagbawi at ang simula ng pagtatapos ng kanilang kasakiman. Kinabukasan, maaga akong naghanda. Suot ko ang aking pinakapormal na damit na tila ba pupunta ako sa isang mahalagang pagpupulong, ngunit ito ay mas higit pa sa pagpupulong, ito ay isang paghaharap para sa hustisya. Sa tabi ko, si Atty. Reyes, ang mukha niya ay seryoso at desidido. Sa likod namin, 2 pulis na handang umaksyon kung kinakailangan. Ramdam ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagustuhang matapos na ang lahat ng ito. Ito ang araw ng pagbabangon. Ito ang araw ng katarungan. Pagdating namin sa bahay ni tatay, nakita namin si Aling Nena, Marco at Liza na nakaupo sa veranda. Nagkakape sila, nagtatawanan at nagkwentuhan na parang walang nangyari. Para silang mga reyna at hari sa bahay na hindi naman talaga kanila. Ang bahay na pinagmulan ng aming mga alaala ay kanilang nilapastangan. Nang makita nila kami, biglang nawala ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong ginagawa mo rito, Clara? Tanong ni Aling Nena, ang boses niya ay may bahid ng pangamba at inis. At bakit may kasama kang abogado at pulis? Wala ka ng karapatan dito. Lumapit ako sa kanila, ang bawat hakbang ko ay may bigat ng pagpapasiya. Tumayo ako ng matuwid, ang tingin ko ay direkta sa kanilang mga mata. Bumalik ako para kunin ang akin, mariin kong sabi, ang bawat salita ay may bigat. Ang bahay na ito ay sa akin, ayon sa kalooban ni tatay. At sa batas. Walang sa iyo rito, Clara. Sigaw ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan, ang kamao niya inakuyom.
Kami ang may-ari ng bahay na ito. May papeles kami. Ang kapal ng mukha mo. Lumapit si Attorney Reyes, kalmado ang kanyang tinig. Kung gayon, Aling Nena, Ginoong Marco, mayroon ba kayong maipakita na dokumento na nagpapatunay ng inyong pagmamay-ari? Dahil kung meron man, ito ay maaring hindi na valid. Nagmamadaling pumasok si Aling Nena at bumalik na may dalang mga papel. Ikinaway niya ito sa aming harapan, mayabang. Ito ang titulo. Nakapangalan sa akin. Hindi ko maintindihan bakit kayo nandito. Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngiting punong-puno ng pagtitiwala at alam na niya ang mangyayari. Salamat sa pagpapakita niyo ng inyong kopya. Ngayon naman, kung maaari, ipapakita namin ang tunay na titulo at ang pinakabagong update mula sa Registry of Deeds. Ibinigay niya sa pulis ang isang nakalaminang dokumento. Lumapit ang pulis kay Aling Nena at ipinakita ang titulo. Ang pangalan ko, Clara Santos, ang malinaw na nakasulat doon bilang nag-iisang may-ari. Ang selyo ng Registry of Deeds, ang petsa ng paglipat ng titulo lahat ay malinaw. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha, mula sa kayabangan ay naging putlang-putla. Hindi ito totoo. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Pebrero ng nakaraang taon, Aling Nena, paliwanag ni Attorney Reyes ng kalmado, ang kanyang tinig ay may otoridad. Inilipat ni Ginoong Roberto Santos, ang inyong asawa, ang pagmamay-ari ng bahay na ito sa pangalan ng kanyang anak na si Clara Santos. Ito ang opisyal na dokumento mula sa Registry of Deeds. Ang inyo pong hawak ay maaaring lumang titulo o, sa mas masahol pa, isang falsified na dokumento. Nahulog ang mga papeles mula sa kamay ni Aling Nena. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Si Marco at Liza ay tulala, ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng galit at pagkatalo. Impossible. Sigaw ni Liza, ang tinig niya ay pamilyar sa pagtataksil. Pinagtaksilan niya tayo. Hindi ito patas. Ang tanging nagtataksil dito ay kayo, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat, ang aking puso ay nanginginig sa katarungan. Pinilit niyo akong paalisin sa bahay ng tatay ko. Ni hindi pa siya nakahinga ng maayos sa hukay, pinagsamantalahan niyo na ang sitwasyon. Akala niyo matatalo niyo ako. Akala niyo magpapabulag ako sa kasakiman niyo. Tumingin ako sa pulis. Pakiusap, sir. Kailangan na nilang lumabas. Ngayon na. Walang nagawa ang mag-anak kundi sumunod sa pulis. Ang dating mapagmataas nilang mga mukha ay punong-puno ng kahihiyan at galit. Pinanood ko silang umalis, bit-bit ang ilan nilang gamit, ang kanilang mga balikat ay nakayuko. Sa wakas, ang bahay na ito ay naging muli sa akin. Ang katarungan ay nakamit. Ang hustisya ay nagtagumpay. Pagkaalis ng mag-anak ni Aling Nena, namayani ang katahimikan sa loob ng bahay. Isang katahimikang matagal ko nang hinahanap. Bumalik ang presensya ni tatay sa bawat sulok. Ang mga kasangkapan niya, ang kanyang mga libro, ang amoy ng kape sa umaga lahat ay naroon pa rin, tila naghihintay lang sa akin na bumalik at yakapin ang mga alaalang iniwan niya. Malalim akong bumuntong hininga at pakiramdam ko, sa wakas, ay nakahinga ako ng maluwag. Matindi ang sakit ng pagtataksil na dinanas ko, ngunit mas matindi ang pagmamahal na ipinadama ni tatay bago siya umalis. Ang kanyang pag-iisip, ang kanyang foresight, ang siyang nagligtas sa akin at nagbigay sa akin ng lakas. Maraming araw ang lumipas na abala ako sa paglilinis at pag-aayos ng bahay. Pininturahan ko ang mga dingding, inayos ang hardin, at binago ko ang mga kandado hindi para harangan ang sinuman, kundi para maramdaman ang bagong simula at ang kapayapaan na hatid ng seguridad. Unti-unti kong ibinalik ang bahay sa kung ano ito dati isang tahanan ng pagmamahalan at kapayapaan. Nagdesisyon akong manirahan na roon, malapit sa alaala ni tatay. Nakatulong ito sa aking paghilom at sa pagbuo muli ng aking sarili. Ang pagtulog sa silid na dati kwarto niya, ang pag-upo sa kanyang paboritong silya lahat ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa at kapanatagan. Sa huli, ang paghihiganti ko ay hindi ang pagpapakulong sa kanila, kundi ang pagbawi sa kung ano ang tama. Pinatunayan kong mali sila at ang kasakiman ay walang magandang kahahantungan. Ang aking buhay ngayon ay tahimik, puno ng pasasalamat at walang bahid ng pagdududa. Ang bahay na ito ay hindi lang isang ari-arian,
ito ay testamento ng walang hanggang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Naging paalala rin ito na kahit sa pinakamadilim na sandali, ang katotohanan at katarungan ay laging mananaig. At kung may natutunan man ako sa lahat ng ito, iyon ay ang halaga ng pagtitiwala, at ang kapangyarihan ng pagmamahal ng pamilya, ang tunay na pamilya na hindi kayang agawin ng sinuman. Ang tunay na kayamanan ay ang alaala ng pagmamahal at ang kapayapaan sa puso.